Dapat silang mapanagot. Maling-mali yung tayan na ginagawa nila ngayon. Pinipilit nila, ang titigas ng ulo nila eh. Siyempre, nakafocus lang sila sa end nila na hindi patakbuhin bilang presidente si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng pag-impeach sa kanila by whatever means, including illegal ones. So ginagawa na nila lahat ng illegal means. Alam nila lahat yan. So alam naman kasi nila na wala silang direct evidence or wala silang facts na pwedeng by which ipin down si VP Sara Duterte, kaya ngayon nag-fishing sila. Kahit nagva-violate na sila ng batas, sige, push. Wala Opo. Hindi mo mapipigilan itong mga taong ito. Ang titigas ng ulo eh. Di kasuhan na lang natin. Wala naman tayong ibang solusyon sa kanila eh. Sir, ngayong araw nga ay inaasahang magpapatuloy nga itong sinasagawang hearing ng Kamara kaugnay nga dito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ang kanyang may bahay na si Attorney Mans Carpio ay naghain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kamakailan laban nga dito sa BSP, sa AMLAC at maging sa ilang kongresista sa Kamara kaugnay nga doon sa pagpapalabas ng bank records o transaction records ng Vice Presidente. Ano ho ba ang inyong pananaw hinggil nga po dito, Attorney? Tama yung kaso na yan kasi nasa Data Privacy Act kapag ang mga bagay na secret at confidential ay bawal ilabas. Ang bank accounts ba ay secret at confidential? Opo, except in cases of impeachment. Pero ang tanong, itong case na ba ito ay impeachment case na? Hindi pa po dahil ang kaso, kapag tatanungin mo ang Black's Law Dictionary, ay isang bagay na naglalabanan yung prosecution tsaka defense. Pero itong bagay na ito ay nandoon pa lamang sa complaint ng isang private na individual tapos sinecheck ng mga members of House kung okay itong complaint ito para dalhin bilang official complaint papunta doon sa impeachment court. So wala pa ngang articles of impeachment, wala pa yung formal complaint sa isang impeachment case. Ibig sabihin nasa accusatory stage pa lang sila. So wala pang impeachment case. So hindi pwedeng ilabas yung mga information tungkol sa mga bank accounts ni VP Sara at ng kanyang asawa. Pangalawa, kahit sabihin natin impeachment case ito, ang isang impeachable offense at ang isang impeachable official ay pwede lamang siya ma-prosecute for impeachment sa mga bagay-bagay na ginawa niya habang hinahawakan niya yung position niya habang isa siyang impeachable official. So ibig sabihin habang bilang Vice President si VP Sara Duterte. Kaso nga lang, ang hinuhukay nila ay yung mga impormasyon before pa siya naging Vice President. Bawal po yan. Pangatlo, hindi mo rin pwedeng hukayin yung mga information tungkol sa bank accounts ng isang tao na hindi kasama sa impeachment. Yung asawa ba niya na si Attorney Carpio ay impeachable officer? Hindi naman po. So bawal po isama ang kanyang pangalan. So bawal po. Ang mga bagay po na ito ay in violation doon sa Data Privacy Act in relation sa bank secrecy law. At nandun din sa bank secrecy law na yung mga covered institution at ang kanilang mga representatives, yung mga binigay na rineport ng mga covered institution doon sa AMLAC tungkol sa mga covered transactions at mga suspicious transactions. Bawal ilabas po yan dahil secret po yan. At makikita natin doon sa purpose mismo ng Anti-Money Laundering Act, nakalagay doon na overall, pinoprotektahan natin yung secrecy ng bank accounts. It is a policy na hindi natin i-divulge yung information about sa bank accounts except kapag nagre-report ng covered transactions at suspicious transactions. Pero ibig sabihin, outside ng reporting ng isang covered institution papunta sa AMLAC ng mga covered at suspicious transaction, in any case, wala dapat na ma-divulge na information tungkol sa bank account ng kahit na kaninong tao. So bawal po yan. At meron ding isang related case na sinampas si Attorney Carpio doon sa RTC para i-prohibit yung pag-divulge ng tax returns. Hindi po ba? Isa pang magandang provision doon sa tax code natin. Nakalagay doon lahat ng information about sa income, about sa estate, about sa business ng kahit na sinong tao ay bawal ilabas ng kahit na sino. Nandoon sa tax code yan. At except in aid of legislation at during executive session. Itong bagay na ito na ginagawa ba ng Committee on Justice in aid of legislation? Hindi po. Ito po ay isang quasi-judicial proceedings nila. Hindi po ito in aid of legislation. Ang in aid of legislation ay para gumawa ng batas. Gumagawa ka ng isang bagay para makatulong sa paggawa ng batas. Hindi po ito in pursuant o hindi po ito in aid of legislation. So lahat po ng gusto nilang ilabas tungkol sa tax returns,
at tungkol sa bank accounts ni VP Sara Duterte ay dapat hindi nila linalabas. Opo. At pangatlong abogado na po kayong nakapagsabi ng ganyan na attorney na may paglabag na ginawa itong House of Representatives. Pero ang House Committee on Justice Chairperson mismo ay nanindigan na wala raw po silang batas na nilabag sa impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte. Particular na po doon sa pagbubulgar nga dito sa mga bank records ng Vice Presidente. Papaano po yun? Sa korte na lang sila magpaliwanag. Kasama ata siya doon sa case ni doon sa prosecutor's office. Kasama ba siya? Opo. Lahat ng tao na nag-divulge ng private information, doon na lang kayo masusukat dahil legal question yan. Malinaw naman ang nakalagay sa batas Data Privacy Act. Lahat ng confidential information bawal ilabas. Confidential ba yung bank account? Confidential po. Confidential ba ang mga transaction before nakaupo si VP Sara Duterte as VP? Confidential po. Confidential pa yung bank transaction ng isang private na tao, hindi bank transactions ni VP. Confidential po. At confidential ba kapag nasa Committee on Justice pa lamang at wala pa sa impeachment court? Kailangan nating i-define kung anong definition ng cases of impeachment na nandun sa bank secrecy law. At nagtitiwala ako kapag i-consult mo yung Black's Law Dictionary at kung mag-i-interpret ang ating mga justices, ay i-interpret nila yun as something na nandoon na sa Senate trial. Isipin po natin, kapag nandito po kasi tayo dito sa Committee on Justice pa lamang, nandun pa lang tayo sa pag-gatekeep natin ng complaint. Hindi tayo pwedeng maghanap ng mga ebidensya na wala doon sa complaint. So sabi po ng Supreme Court na lahat, pati dito sa Committee on Justice, yung principles ng due process ay nag-a-apply. At nandun sa House Rules na lahat dapat ng mga aligasyon mo na nagko-constitute ng offense ay nandun na dapat sa complaint. Kaya nga, kung ano yung dapat yung explanation kung bakit yung mga specific transaction dapat na nandun sa AMLAC during VP tenure ni VP Sara Duterte ay na-identify na at meron na dapat ebidensya at aligasyon tungkol sa kanilang nature at dapat pasok na siya sa kahit na anong offense na nalalaglag sa mga grounds for impeachable officer. Kaso nga lang kasi ang nangyayari ngayon, sinasabi nila, Harold, nakita natin na merong bilyong-bilyong salapi sa AMLAC transaction. It begs the question, saan nakuha yung mga transaction na yun? Yun nga ang problema If it requires begging the question, ibig sabihin hindi sufficient yung complaint. Kasi dapat nandun na mismo yung complaint kung bakit merong ganong kalaking pera, anong dahilan at meron ka na dapat ebidensya. In the first place, na-identify mo na dapat yung mga transaction ngayon. So kung nagbe-beg pa siya ng question, ibig sabihin hindi pa siya na-allege sa complaint at kapag hindi siya na-allege sa complaint, ibig sabihin hindi siya pwedeng pag-usapan dito sa Committee on Justice. And violative yan ng due process. Opo, at kung pakikinggan po ninyo at babasahin naman itong mga komento ng mga kritiko ng Vice Presidente, ang sinasabi po nila ngayong nabulgar itong yaman na di umano ni Vice Presidente Sara Duterte ay ibig sabihin ay talagang itinago ng pangalawang Pangulo itong kanyang yaman. Tama ho bang ganun na naratibo, attorney? Hindi totoo yan. Kahit ako, negosyante rin ako. Ang daming dumadaan na pera sa mga bank account ng negosyo namin. Kahit na sinong negosyante, tanungin mo. Maraming pumapasok, milyon-milyon yung pumapasok na transaction. Milyon-milyon din yung lumalabas. Ibig sabihin ba, kung magkano yung pumasok at lumabas na total, ganun ka yumaman? Kung minsan nga, kadalasan ang negosyo nalulugi pa Mas madami pa yung lumalabas kaysa sa pumapasok. So in other words, yung ikayayaman mo, baka negative pa. So kahit sabihin mong yung gross amount of transactions na nandun na nakareport sa AMLAC ay bilyon-bilyon, kung lugi ka rin sa mga transaction mo sa negosyo, yung difference sa SALN mo ay negative pa nga dapat. Mas lalo pa nga dapat bababa kasi mas magastos ka So yun, ganun po. Para ka lang naliligo ng tubig niyan. Hindi ibig sabihin na kapag nag-igib ka ng 2 timba pampaligo mo, pagkatapos mong maligo ay meron ka pa rin 2 timba na tubig. Kasi itatabo mo pa rin yun at ibubuhos mo sa sarili mo. Gagamitin mo yun pampaligo. Hindi mo ikayayaman yung mga dumaan na tubig sa timba mo. Hindi mo ikayayaman yung mga dumaan na pera doon sa iyong mga bangko kasi mga transaksyon yun ng iyong mga lehitimong business. At kapag nalugi ka pa, yung ikayayaman mo ay negatibo pa kaya hindi yun magre-reflect sa SALN. Therefore, hindi ka pwedeng mag-deduce ng malicious conclusion tungkol sa mga bagay na yan. Hindi mo pwedeng sabihin na porket hindi na-reflect sa SALN,
ay hindi niya na-report yung totoong yaman niya kasi it doesn't follow from the amount of transactions. Under ordinary course ng businesses, kung minsan nga by default nalulugi pa yan eh. So hindi mo pwedeng sabihin na porket hindi na-reflect yung bank transactions ay dapat ay mali na yung kanyang pag-report ng kanyang net worth. Tandaan natin, ang net worth, SALN, ay snapshot yan ng yaman mo. Kung baga sa negosyo, parang balance sheet mo yan sa huli. Kung baga naman sa AMLAC transaction, ayan yung parang profit statement mo na sinasabi niya yung pumapasok na pera at saka expenses. So kapag makikita mo sa income statement, naka-receive ka ng 1 billion mula sa customer mo, pero naglabas ka rin ng 1.5 billion in expenses, ibig sabihin yung net income mo, negative pa. Therefore, yung maidadagdag sa yaman mo, negative din. Hindi tataas yung balance sheet mo or yung statement mo of financial position. Isa akong CPA, isa akong accountant, alam ko yung bagay na yan. Itong mga nagtatanong, palibasa kasi hindi nila alam yung difference ng flow of transactions and the state of financial affairs, of financial position. Hindi ka pwedeng gumawa ng conclusion or ng conclusion na hindi accurate yung financial position porket maraming volume of transaction doon sa flow ng kanilang bank accounts. Opo. At malinaw, attorney, na hindi po proper venue itong House Justice Committee kung saan ilalanta ditong mga bank records ng Vice Presidente. Sabi mo nga, dapat sa impeachment court, which is yung Senado mismo, dapat doon na mismo, diniretso na lang sana ng House Justice Committee na aprubahan o baga ideklara, ituring na lang na may probable cause para dire-diretso na sa Senado. At doon, kung gustuhin talaga nilang ilabas itong mga bank records, yun ang proper venue, attorney, at wala pong nilalabag na batasyon. Doon ang proper venue at isasabi na dapat yan ng court, impeachment court, dahil papasok siya sa exception ng Bank Secrecy Act na in cases of impeachment because that is a true impeachment case. Itong bagay na ito na nasa Committee on Justice, hindi pa yan case. Complaint pa lamang na ina-assess pa lang nila. Wala pang case dahil wala pang kalaban. Kasi sa impeachment case, ang prosecutor dyan is yung House. At ang kalaban, yung defense, ay yung impeachable officer. Dito, wala pang articles of impeachment. Ang articles of impeachment, yun yung nagsisilbing complaint doon sa impeachment case na dinalodge doon sa Senate. So wala pa tayong impeachment case. Kaya mali po ito. At obligasyon ba talaga ng Vice Presidente na ilabas yan doon sa House Committee on Justice o karapatan niyang wag ilabas? Baga, ganun po, attorney. Ano bang mas tamang terminong gamitin? Huwag siyang lumabas. Huwag nga siyang mag-participate doon eh. Kasi kung in the first place, kulang naman na yung kanilang allegations, so huwag ka nang magpakita. Halimbawa, kapag kinasuhan ka ng kaso, kulang yung mga elements of the crime, walang allegation of facts that would meet the elements of the crime, huwag ka nang magpakita sa case. Kasi baka pagpunta mo doon, tatanungin ka pa ng kung ano-anong bagay, mapapaamin ka pa. To begin with, wala naman na silang kaso. Kung susundin lang talaga nila ang batas. Itong mga nandito kasi sa House Committee on Justice, hindi sumusunod ng batas at hindi sumusunod ng kanilang sariling rules. Ang nakalagay doon sa rules, dapat lahat ng allegation of facts that constitutes the offense na pwedeng grounds for impeachment ay dapat nandoon na. Hindi mo na dapat hahanapin pa. Hindi ka na dapat magsasabi na pa para mag-add ng additional fact para lang mabuo yung elements ng offense. Kasi nga, in itself, hindi naman offense na maraming transaction sa AMLAC, di ba? Ikaw at ako, kapag nagtatransact ka sa bank mo, automatic covered yan, reported na kagad sa AMLAC. Hindi yun offense na marami kang transaction na malalaki. At hindi rin offense na hindi reflected yung mga transaction mo na yun sa SALN kasi walang relation yun. Hindi mo pwedeng i-deduce yung amount ng SALN from the transaction mo from AMLAC. Kasi hindi natin masasabi kung magkano yung neto mo as income or additional doon sa ikinayaman mo. So, walang offense. So, kung naghahanap ka pa ng additional information, nagsasabi na ka pa anong dahilan kung bakit may mga ganong transaction, bakit hindi mo na declare dun sa SALN mo. Kung naghahanap ka pa ng additional fact other than what you already have, ibig sabihin, you're begging the question, naghahanap ka ng additional fact, fishing expedition. Naghahanap ka pa ng mga bagay-bagay na wala sa complaint. And violative yan doon sa House Rules. Kasi nandun sa House Rules na dapat lahat ng facts
constituting the offense ay alleged na dapat. Papasok nga yung question na yan pagdating sa question ng sufficiency in substance. Kasi sufficiency in substance requires the determination whether all the facts alleged meet the elements of the offense for impeachment. So yun nga, mali na, grave of abuse of discretion na nun nung ipinasa nila dun sa substance, sufficient in substance. Pero ngayon nasa probable cause. Kapag probable cause, ibig sabihin lamang ay at least meron na dapat allegation ng elements of the crime. Tapos maniniwala ka kung 50-50 probably ba na nakomit na tao na ito yung crime given nitong mga allegations. Kung kulang ka ng allegation about sa specific offense, kulang na kulang talaga yung complaint mo. Again, inuulit ko, given yung mga AMLAC allegations, the AMLAC information at yung SALN document, walang offense, hindi ba? Walang offense, walang unlawful na nasabi. Ngayon, naghahanap sila ng additional facts through interviewing witnesses para i-feed yung missing unlawful element para makapag-establish ng offense. Kapag dito mo lang ginagawa yung bagay na yon through interviewing witnesses, ibig sabihin nag-fish ka ng ebidensya, nagdadagdag ka ng facts beyond ng what is already doon sa complaint. Therefore, violative yan ng due process. Against yan sa House rules. The requirement ay nandun na dapat lahat ng facts doon sa complaint. At sabi ng Supreme Court, kapag violation yan, kapag violative yan ng due process, diyan pa lamang sa Committee on Justice, illegal yung ginagawa ninyong proseso. At dagdag illegal ho ba yung ginawang itong may tuturing ng mini trial na ginawa po ng House Committee on Justice sa kaso po ni Vice President Sara Duterte, Attorney? Oo nga, parang mini trial. Kasi kapag sinasabi nating mini trial, tetestingin mo na yung mga ebidensya at naghahanap ka na ng additional ebidensya, nagsasabpina ka na ng tao. Yun ang ginagawa nila. Nagsasabpina sila ng additional na tao, additional information, additional facts, additional documents na hindi naka-attach doon sa complaint. So parang trial na rin yan at violative yan ng due process. Maaari ho ba itong madagdag? Yung tinatawag na supplemental petition na inahain po sa korte. Itong nangyayari ngayon, Attorney? Anong supplemental petition? Itong mga nakikitang violations dito nga sa ginagawa ng House Committee on Justice, maaari ho ba ito magiging ebidensya rin na gagamitin po doon sa mga kumukwestiyon at doon sa mga gusto pong ipatigil muna itong impeachment hearing ng House Committee on Justice laban po kay Vice President Sara Duterte? Precisely, nagsampa ng kaso yung grupo ni Atty. Torion ng petition laban sa Committee on Justice, House of Representatives, dahil nga kumukuha sila ng additional information that is beyond sa complaint na. Kasama na yung mga AMLAC at mga SALN. Wala naman yan sa complaint eh. Tsaka nag-i-interview sila ng mga witnesses. Yung mga sinasabi nila wala na sa complaint. Hindi na clarificatory question yun. Additive na yung mga information na binibigay nila. Kaya hindi dapat yun. Tandaan natin, ang mga ganitong bagay ay hindi dapat tayo pumayag na mangyari. Kasi po, kung nagagawa nila yan sa isang tao, ay pwede nilang gawin yan sa kahit na sino mang tao dito sa Pilipinas na kalaban nila. Kahit ako rin kahit sinong politiko meron naman tayong SALN may mga bank accounts. Kapag ipo-pull up mo yung mga yan, may makikita ka talagang information dyan. Pero hindi ibig sabihin mali yung mga bagay na yun. Kahit sino bang tao dapat pumayag na ganun ang gawin sa kanila. Huwag po tayong pumayag dahil dyan nagsisimula yung mga tyrannical tsaka despotic government. Opo. Bago kayo pasok kay Attorney, sa tingin po ninyo sa ginawa po ngayon ng House of Representatives, particular na po ng House Committee on Justice, nasira ho ba ang kredibilidad, ang imahe ng Vice Presidente? Hindi naman, kasi wala naman silang napatunayan Ikaw mismo tatanungin ko. Kahit ako i-pull up mo yung mga AMLAC records ko kasi ikaw, kahit sinong tao na may mga substantial na transaction, nasa AMLAC na yan. Basta nag-transaction ka ng more than 500K. At saka may mga series of transactions ka na substantial yung amount. Ako may mga negosyo naman ako At saka may mga transaction akong personal. Malamang marami akong report dyan sa AMLAC. Lahat ng mga bangko, every time na nag-second question yung mga yan, report nila palati yung transaction mo sa AMLAC. Marami ka talagang mapupull up dyan sa AMLAC information about sa ating lahat. In the millions yan. Ngayon, i-compare mo dun sa SALN ko. Siyempre, hindi reflected yung mga yon. Bakit? Kasi mga transaction inflow tsaka outflow yung mga yun. Hindi mo alam kung neto yun So, wala kang makukuha na unlawful sa information na yun. Walang napatunayan kahit na isang unlawful na offense. Ngayon, yung sinasabi ni Trillanes na proceeds daw ng drugs, self-serving yun
Hindi nga, wala ngang basehan yun, hindi nga linagay sa complaint yun eh. Tsaka ang basehan pa nila is tawag nito second-hand information based on news reports, hindi nga personal knowledge, double hearsay. Walang personal knowledge, walang direct testimony. O Diyos ko day, hindi kasama sa complaint, wala na lahat. So kumbaga nag-iintrigahan lang tayo dito. Puro malicious yung mga sinasabi na basehan. Hindi pwedeng ganun yung patakaran ng ating pamamahala ng judicial system natin, lalo na kung gusto nating gawing accountable yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, may tanong ko lang po. Nagkataon lang po ba na pinaiimbestigahan ngayon ng BIR o pinapa-audit na magkakaroon ng nagbigay ng LOA para sa siyam na kumpanya na may koneksyon kay VP Sara Duterte? Ito ba ay nagkataon o sa politika ba, meron bang nagkataon o parte ng plano para pabagsakin ng pangalawang Pangulo, Attorney? Parang pag-ibig lang yan eh, walang pagkakataon yan mga yan. Sinasadya po yan kasi yung mga, syempre nasa practice din ako dati eh. Ako isang abogado rin at humahawak din ako ng tax case. Parating may mga ganyan, LOA, parati sa mga kumpanya kapag hindi ka nagbabayad ng maayos na taxes. Pero kapag ganito yung timing, habang ini-impeach si VP Sara, tapos sunod-sunod pa lahat ng kumpanya, o malamang tina-target siya. Pangit po yan. Kahit sabihin mo may basehan ka sa batas, pangit yung mga ganyang patakaran ng gobyerno na pinupuntirian nyo yung tao politically. Tapos behind yung cloak ng legality na iniisip nyo, hindi mo maitatago yung totoong kulay ninyo na gusto nyo lamang siraan yung tao. Dapat hindi tayo pumayag sa mga ganyang bagay. Parang kagaya din pala nung sa sa COA po na biglaan na lang mga ilang araw bago ang hearing, impeachment hearing, nagkaroon ng desisyon ang COA pinapasole. Tapos dito naman bagong hearing ngayong araw na ito, mayroong ganitong issue naman po. Ito ba ay maaring gamitin para talaga ipagdiinan na dapat buksan na natin ang nakaselyo ng mga dokumento na ibinigay, isinumite ng BIR sa Committee on Justice ng Kamara? Oy, wag nating buksan dun sa yung BIR documents ha. Kasi nakalagay maliwanag sa ating tax code. No information about sa business, about sa income, about sa estate, or whatever information related doon sa tax returns ng tao or tax information ng tao na pwedeng i-divulge sa public. Ang tanging exception lamang doon ay kapag in aid of legislation at kapag nandun sa executive session. In aid of legislation ba itong ginagawa nilang pagtackle sa impeachment complaint? Hindi in aid of legislation yan. Bawal. Opo. Confidential yan. Kapareho yan ng bank accounts. Opo. Meron pang isang punto din na, Attorney, na hindi sila binibigyan po ng kopya rin ng lahat ng mga tinatalakay doon. Pero ginigiit ng nasa Committee on Justice na dumadaan sa due process ang kanilang ginagawa. Naku, napaka-general naman magsalita tong Committee on Justice pagdating sa depensa, puro platitudes. Sabihin niyo yung specific, bossing. Nabasehan ninyo kung bakit nyo ginagawa. Kasi kaming mga nagdedepensa kay VP Sara, specific yung mga violation ninyo sa batas. Specific yung violation nyo ng Anti-Money ng Bank Secrecy Act. Specific yung violation nyo ng Data Privacy Act. Specific yung violation ninyo ng tax code. So saan nyo nakukuha yung exception ninyo? Bakit nyo pa rin ginagawa yan? Maliwanag na sikreto lahat yung mga bagay na yan. Kahit sana ipaliwanag ninyo na ito may exception. Wala. Ito ang interpretation namin about sa impeachment case. Hindi rin naman kayo ganun mag-explain. Ito ang excuse namin bakit namin dinadamay isang private na tao. Kasi ganito ang interpretation namin. Ito ang explanation namin bakit namin kino-cover kahit yung mga panahon na hindi nakaupo as si VP Sara Duterte. Kasi halimbawa, doon kay Sereno dati, tinignan yung SALN niya, yung violation niya ng SALN, kahit yung akto niya is outside ng pag-upo niya as Supreme Court Justice. Pero yung case na yun ay hindi impeachment case. Ang case na yun ay co-warranto case. So doon, papasok yung mga exception doon. Dapat itong mga tropa natin doon sa House at doon sa committee, explain ninyo substantively, base sa batas, ano ang legal arguments ninyo kung bakit kayo nagkiklaim ng exception dito sa mga maliwanag
na mandate ng batas na dapat wag silang i-divulge. Kasi kami, kapag dinedepensahan namin si VP Sara Duterte, specific yung mga basehan namin. Kayo, wala kayong basehan. Opo. Sakali naman po, attorney, na hindi pa maglabas ng desisyon ang Korte Suprema na magpapatigil dito sa impeachment o makakukuha ng pabor kay Vice President Sara Duterte at umusad itong impeachment na ito papunta na doon sa Senado. Ang Senado ba ay may kakayanan na questionin na yung kaso na inihain papunta sa kanya ay nakita niya during sa process pa lang sa prosecutor medyo marami ng mali. Pwede ba nilang gawin yon bilang korte, attorney? Pwede. Kasi kahit na sinong korte, pwede niyang questionin yung validity at saka legality ng kahit ng anong papel na dumarating sa kanila. Pero tingnan natin kung ano ang gagawin ng Senate pagdating sa bagay na yan. Wala pa tayo sa bagay na yan. Baka nga hindi na nga pumasa dito sa House itong impeachment case laban kay VP Sara. Tingnan natin. Opo. Sakali naman po na makakuha ng paborableng desisyon ang pangalawang Pangulo, hanggang doon lang ba na okay, hindi na itutuloy? Wala bang dapat na mapanagot? Kasi nabigyan na sila ng reminder nitong unang mga desisyon ng Korte Suprema pero parang ginawa pa rin nila, parang pinaikutan pa rin nila, lalo na doon sa mga naniniwalang may mali na ginagawa ngayon ang House Committee on Justice, attorney. Dapat silang mapanagot. Maling-mali yung tayan na ginagawa nila ngayon. Pinipilit nila, ang titigas ng ulo nila Siyempre, nakafocus lang sila sa end nila na hindi patakbuhin bilang presidente si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng pag-impeach sa kanila by whatever means, including illegal ones. So ginagawa na nila lahat ng illegal means. Alam nila lahat yan. So alam naman kasi nila na wala silang direct evidence o wala silang facts na pwedeng by which ipin down si VP Sara Duterte, kaya ngayon nag-fishing sila. Kahit nagva-violate na sila ng batas, sige, push. Wala Opo. Hindi mo mapipigilan itong mga taong ito. Ang titigas ng ulo Di kasuhan na lang natin. Wala naman tayong ibang solusyon sa kanila Opo, pero ang malaking issue po na dapat hindi makalimutan ng ating mga kababayan, attorney, ay ito pong issue ng malawakang korupsyon na una nang nadiskubre pero tila pinapatahimik yung issue. Batay po sa mga recent developments, yung isa sa mga undersecretary ng DPWH na kabilang sa mga inakusahan nga na nasa likod nitong korupsyon, handa raw magbigay ng 1 billion pesos na restitution. Ano po ang masasabi niyo po dyan? Maaari bang sinadya yun na ganun yung kwento para maipamuka, may big fish dito sa aming mga nahuli kasi ganito yung pera na isusole, attorney? Parang palengke may tawad. Bossing, ayaw namin ng tawad kasi ang nakalagay sa batas, pagkakakulong ng napakaraming taon, hindi pagsoli ng pera. The fact na umamin ka na at nag-offer ka na magsoli ng pera, ay guilty ka. Pero hindi ka pwedeng tumawad sa penalty. Ang penalty ay maraming taong pagkakakulong at pagdurusa. Hindi refund. Ang kapal naman ng mukha mo. Refund lang ang gusto mo, may tawad. Hindi po ganyan gumagana ang batas. Opo. Pero dito naman po sa issue ni dating Congressman Zaldico, kayo po ba ay kontento doon sa paliwanag ni Attorney Claire Castro sa ibig sabihin ng nahuli bilang abogado rin po, attorney? Palusot naman itong si Claire Castro. Parang tanga tong mga ito, masyadong nagmamadali. They jumped the gun. Hindi pa pala nahuli itong si Zaldico. Ngayon, wala na ulit siya, di ba? Inamin nila na he is free. Wala siya sa detention. Wala siya sa... hindi siya hawak. Wala siya sa territory ng Czech Republic. Di ba? Hindi siya hawak ng sinasabi nilang nakahuli sa kanya. Therefore, malaya siya kung ano-anong palusot. Wala. Pinapaasa lang tayo itong mga ito. Halimbawa, kinasuhan nila si Romualdez ngayon. Okay, fine. Hindi natin alam kung anong twist niyan. Itong si Zaldico, sabi nahuli. May twist pala, hindi pala nahuli. Itong mga sasabihang kakasuhan, ipapakulong, marami na kaming na-solve na mga case dito sa flood control project dahil magre-refund. Diyos ko dahil, hindi yan ang gusto namin. Ang daming twist. Ang daming pinapalaya. Ang daming pinapalusot. Wala pa rin napapanagot hanggang ngayon. Tingnan natin kung may mapapanagot kasi dire-diretso na ang birada natin kasama na si BBM. Huwag natin silang pigilan habang may ginagawa. Pero so far, dissatisfied kami sa mga performance ninyo. Kuno, may pinapanagot pero lahat naman malaya. Wala namang nakukulong.
Tapos may tawad pa, refund pa ang gagawin. Diyos ko, day. Tingnan natin kung anong gagawin ng Ombudsman Remulla dito kay Romualdez kasi may kaso na si Romualdez. Opo, pero dito po sa paliwanag ng gobyerno, sa tingin nyo po, ganito ba talaga kakomplikado ipaliwanag kung ano ang nangyari kay dating Congressman Zaldico doon sa Czech Republic? Meron tayong embahada po doon. Hindi po ba kayang maipaliwanag ng dire-diretso? Kasi parang may pinipigilan silang mga terminal. Halimbawa, kahapon, 3 beses na tinanong kung malaya na ba itong si Congressman Zaldico. Napakarami nilang pasikot-sikot, pero kalaunan ay aamin din naman na malaya. Hindi ba kayang na maipaliwanag o ito yung nangyari? Tapos, meron pa silang marami pa silang, hindi ko alam kung bakit ginagawa nilang komplikado po, attorney. Kapag nagkamali ka kasi sa una, madali lang naman magsabi ng totoo. Eh kung sabihin mong nagkamali ka sa una, di sabihin mo yung totoo na nagkamali ka. Itong gobyerno kasi na ito, ayaw umamin ng pagkakamali. Nung umpisa kasi, halata naman na naunahan nila, masyado silang excited. In-announce nila na nahuli na. Pero hindi pa pala totoong nahuli. Naharang lang pala doon sa border, pero pinalaya rin. At yung mga in-enforce na batas ay hindi naman batas ng Pilipinas o international law. Parang border laws lang. So nakalaya rin siya kaagad. So they jumped the gun. Pagdating sa news, sabi nila nahuli na, nagkamali sila doon. Pero nung na-discover na hindi pala ganun ang istorya at iba pala ang kalagayan, dapat aminin nila. Eh yun naman talaga katotohanan eh. Nung tinanong sila, malaya ba si Zaldico ngayon? Pwede naman sila, oo, malaya na po. Period. Kung ano-ano pang pinagsasabi para lang pagtakpan yung unang pagkakamali nila. Ganun po, doon po na-check kung maayos ang gobyerno o hindi. Kung gaano kayo ka-ready umamin ng pagkakamali ninyo. Okay lang naman magkamali pagdating sa information sa una. Huwag nyo nang pagtakpan as if napaka-perfect ninyo. Opo, kayo po ba'y nasasayangan dahil napakalaki po ng confidential fund ng Office of the President tapos kuryente ang nangyari? Yun nga ang nangyari. Pagdating dyan sa confidential funds na yan, sinungaling si no? Sino na naman yun? Si Madriaga, lahat ng sinabi kasi nungalingan, loko tong tao na ito. May niwalaan, wala, taong bayan hindi na naniniwala talaga kay Madriaga. Ang question ngayon is marami silang linalabas ulit ngayon na susunod, paniniwalaan pa ba natin itong mga sinasabi nila? Lalo na yung sinasabi ni Trillanes, wala namang basehan. At least itong si Madriaga may selfie pa. May selfie at may mga greetings. Pero hindi naman totoong close sila ni VP Sara. Itong si Trillanes, ang proof niya lang ay second-hand account galing pa sa newspaper at wala pa sa complaint. Chismis-chismis lang. Di ba? Hindi mo dapat paniwalaan tong mga ito. Kahit sabihin nila, kahit ilabas nila yung SALN, ilabas nila yung AMLAC, walang mapapatunayan dyan. Kahit bilyones pa yung nandyan sa AMLAC na yan. Sabihin ko sa inyo, kahit negosyante dito sa Pilipinas, kahit ako, yung mga negosyo ko at mga negosyo nating lahat, milyon-milyon ang dumadaan sa AMLAC. Walang mali, kahit hundreds of millions pa ang dumaan dyan. Walang relevance yan doon sa SALN. Kasi transaction lahat yan, hindi yan ending. Hindi yan ending balance, hindi yan neto ng ikinayaman mo. Opo. Attorney, yung pagpunta ho ba ng mga representatives ng Department of Justice sa Czech Republic ay tama ho ba? Dahil kini-question nga itong ni Representative Edgar Erice, dahil bakit papupunta yung mga taga-DOJ doon? Gayong may DFA naman tayo, may embahada naman tayo na siyang mag-aasikaso kung yung kondisyon at sitwasyon ni dating Congressman Zaldico lang ang binabantayan, tinututukan po nila. Siguro nasa kanila na yan kasi under executive naman lahat sila eh. Yung ambassador, under DFA, yung DOJ, bahala sila under executive. So akto lahat yan ni BBM ng ating executive, sabi nga ni Romualdez. So pero kaso nga lang, wala, hindi pala nila kontrolado yung sitwasyon eh. Pumunta sila siguro doon para i-secure talaga si Zaldi at hindi siya makalabas. O malay natin, baka sila rin ang nagpalaya. Hindi ko rin alam. Hindi natin alam kung anong nangyayari at this point. Kasi so far, pinapakita nila sa taong bayan na meron silang ginagawa kunwari. Pero somehow, lahat ng mga taong pwedeng mag-pin down sa kanila ay malaya pa rin at hindi pa rin napapanagot. So malay mo, in-ensure nila. Hindi natin alam, di ba, kung malisyoso kang tao, pwede mong speculate na ang purpose ng pagpunta nila doon ay, uy, palayain nyo na yan si Zaldi, huwag nyo talagang huliin dahil patay kami dyan. O baka magaganon ang ginawa, hindi natin alam. Opo. Attorney, marami din sa ating mga kababayan, na lang,
ay nagsasabing sa halip na si Vice President Sara Duterte ang imbestigahan, dapat yung mga tulad ni Zaldico, ni dating Speaker Martin Romualdez at yung mga dating Marines ang dapat ay sinisimulan ng imbestigahan hinggil nga po dito sa mga mga mali-maletang pera na dinideliver doon sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Dapat bilisan nila. Dahil may case na yung ombudsman laban kay Zaldico at saka si Romualdez, di ba? Final nila noong April 20, nakalabas nga yung complaint sa public eh. At ginamit nila yung statement ng 18 Marines. Ginamit nila yung statement yung ni Zaldico laban kay Romualdez. So ibig sabihin at last, naniniwala na sila sa statement ni Zaldico at ng mga 18 Marines. Bilisan nyo lang. Kasing bilis ng pag-prosecute nyo kay VP Sara. Kasi yung mga BIRLOA kay VP Sara, ang bilis eh. Yung impeachment case kay VP Sara, ang bilis eh. Yung COA case kay VP Sara, ang bilis eh. Itong mga bagay na ito nangyayari rin naman sa ibang parte ng gobyerno, ahensya ng gobyerno, mas marami pang notices of disallowances doon. But ang tagal-tagal niyong gumalaw doon at wala naman kayong ginagawang bagay. At normal lang naman yun sa totoong buhay. Pero bakit pagdating kay VP Sara Duterte ay napaka-exaggerated ng reaction ninyo at ang bilis ninyong gumalaw? Pero kapag ipoprosecute nyo yung mga involved sa flood control, ang bagas ninyo gumalaw. Pakibilisan nga mga bossing. At saka i-cover nyo rin, katulad ng pag-cover ninyo sa VP Sara impeachment. Kasi dyan sa impeachment sa Committee on Justice, meron pang professional media dyan eh. Meron pa kayong production na maayos eh. Meron pa kayong audiovisual support eh. Pero pag dito kay Boying Remulla complaint, lahat confidential daw, dapat bawal ilabas. Wag ganoon. Dapat fair tayo sa lahat. Hindi pwede. Lagot kayong lahat. Kapag nakalusot si Sara bilang presidente, lahat kayong mga nasa Committee on Justice, alam ninyong mali ang ginagawa ninyo. Ha? Ombudsman Remulla, alam mong nagkukulang ka sa trabaho mo. Ha? At kayong mga nasa BIR, mag-ingat kayo sa ginagawa nyo. Kaya yun ang sinasabi ko kay President Bongbong Marcos, mag-ingat ka sa ginagawa mo, BBM. Kasi itong mga ginagawa mo ngayon ay hindi tama. Paano kapag naging presidente si VP Sara Duterte? Lalo na't ang taong bayan ngayon ay ang sentimento ay hindi nila gusto yung ginagawa mo kay VP Sara Duterte. Ano na lang ang gagawin nila sa'yo? Huwag mong kalimutan yung ginawa nila sa tatay mo. Ha? Dahil yung mga ginagawa mo ngayon, halos katumbas na. Nagsisimula ka na. Malayo nang ang narating mo eh. Kasi ang dami mo nang kinasuhan na tao. Ang dami mo nang pinakulong. At garapalan yung pag-prosecute mo ng kalaban mo sa politika. Hindi po tama yan. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Patuloy po tayong magbantay sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Huwag tayong pumayag na baluktutin nila ang batas para i-persecute yung mga taong gusto nating mamuno sa ating bayan. At huwag nating silang pababayaan na makakatakas sila sa kanilang ginawang pagnanakaw sa atin. Panahon na po na maglagay tayo ng maayos na presidente sa Pilipinas na malakas. Maraming salamat.